Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no, with regards po kay Pastor Apollo Kibuloy, no. So nagsalita na po ngayon si ano no, si Justice Secretary, no, Justice Secretary Boying Remulla, no. Dati pong congressman ito si Boying Remulla, ngayon ay DOJ Secretary ng Department of Justice. Okay? Nagsalita na daw po siya, no, nung ano pa, nung 2020 ay nasa kanila na daw yung kaso no, sa DOJ. Pero 2022 lang to nag-assume ng office ha. Okay? 2020 daw nasa kanila na, nasa DOJ na ang kaso. Siguro nung 2 years, last 2 years ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na niya pinansin ito, no. Wala na, no. Hindi to ano, dahil ayaw ng presidente nakasuhan si Antonio ay si Pastor Kibuloy. Okay? Pastor Kibuloy. Ayaw kasuhan. Kaya tumagal ng ganon. Okay, kaya lang nung panahon ni BBM, sabi nga parang Pandora's box dahil naungkat no mga kasalanan ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So the appointed son of God. Kaya ngayon nagsalita na si Justice Secretary, nakakasuhan na daw si Pastor Kibuloy, no? Yung ano, pinag-utos niya doon sa Davao City na yung prosecutor's office doon, nasampahan na ng kaso si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Once na nakasuhan na, ay ililipat sa Manila. Pero merong isang kaso yata na ikakaso nila laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City kay Mayor Vico Soto, no? Doon sa korte diyan, no, sa ano, sa ano. So, ang tanong natin ngayon, haharap kaya si Pastor Apollo Kibuloy kasi sabi niya lagi no, sige, file in court, file in court. Ngayon, kasasampahan na siya ng kaso, so tignan natin, no? So ito, no, pag ito nakulong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga alleged crimes na 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 ano niya no na ginawa niya no allegedly, no, siya siguro ang pinakamayaman na makukulong dito sa Pilipinas, no. Hindi lang yon, okay, pag ano i-extradite yan no, sabi naman ni Boying Remulla malapit na daw ang extradition, no, kasi kung nagkaroon ng extradition ay baka naman sabihin na pinipigilan nila yung extradition o isasampa. Kaya po, yan, ginagawa na po nila yan, no? So, ang problema ngayon, tignan nyo ha, si Bantag, si Teves, no, ngayon, si Apollo Kibuloy, na mga kaibigan at dating opisyales, no, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Ngayon, dapat mag-ingat din si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, baka siya naman ang kasuhan ng mga administrasyon ng BBM, no? Ngayon, talagang sumisimple na, no? Bakit kasi no? Kinakalaban niyo si BBM, no? Yan, yun ang problema. Ngayon, eto, sabi ni Maharlika, di ba? Matitegi na daw si DOJ Secretary, pero hindi naman totoo. So, ibig sabihin, fake news si Maharlika. No? Ito yun, lakas pa nga eh. Di ba? Ayun. Kaya po ano, sige. Guys, kung ano, no, kung naniniwala kayo, no, na si Kibuloy ay hindi dapat kasuhan, mag-comment na kayo dyan. Kung naniniwala naman kayo na dapat kasuhan, mag-comment na din kayo dyan. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. Bye!